Hello po mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 15 15 ng September, September 15, okay. 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:45 ng umaga, alas 7:45 ng umaga, Sunday, at medyo natanghalian tayo. Isang oras, delay tayo ng isang oras kasi nga walang pasok at medyo kulimlim. Nais ko lang po talakayin itong si Harry Roque na nagtatago na siya. Opo, nagtatago na ngayon si Harry Roque. Headline po ito ngayon na marami nang ring bumabatikos sa kanya kasi hindi na siya makita cannot be located. Opo, ay pinapasubmit lang naman sa kanya yung mga dokumento. Opo, napatunayan niya na suma total ay paano niyang nakuha yung ganyang kalaking kayamanan. Ayan po ay hindi niya siguro maisubmit kaya nagtatago na siya. Opo. At hahanapin na daw siya ng Philippine National Police. Ay delikado na po yan. Opo. Unang-una ay attorney siya. Alam niya ang batas kaya hindi pwede na baliwalain niya o magtago siya sa batas. Opo, hindi pwede yan. Pero nga ay ini-expect na ng marami na yan ang gagawin niya. Kasi nga hindi niya maipaliwanag papaanong lumubo ang mga ari-arian niya. Ayan po Hindi na niya kasi madaan sa twisting of words. Tinitwist niya kasi yung mga word parati, kaya parang nadidelay o nadidilute yung issue. Katulad yung bahay niya sa Baguio. Hindi raw niya pag-aari daw ng kumpanya o ng corporation. Pero siya din ang daan dun sa corporation o sila mag-anak. Yung salitang pag-aari, papalitan niya ng may interest siya dun. Sabi lang niya, may interest siya. Para ma-divert ang issue. Ganun lang po yan kasi ay i-define na naman yung interest hindi ba? Ano ba ang definition ng interest? Halimbawa, dyan sa isang ari-arian na yan, may interest ka, gusto mong bilihin. Ganun ang ibig niyang sabihin. Pero ay ganyan talaga ang nangyayari dito sa mundong ito. Opo, puro mga corrupt word ang ginagamit para i-divert ang issue. Mayroon ng salita na pwedeng gamitin pero gagamit pa sila ng ibang salita. Ayan po. Pero hindi niya matakasan yan kasi nga sa dami po ng ebidensya o sa dami ng issue na nakakabit sa kanya, mahirap niyang takasan yan. Opo. Una-una, yung nag-donate pala siya kay Sara Duterte ng 36 million. Nag-donate siya. Saan niya kinukuha yan? O saan niya kinuha yan? Malamang doon sa mga illegal activities o sa pagka-posisyon niya na spokesman ba siya
ng Malacanang noon. O, ganun. Pero bago tayo magpatuloy, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong first batch ng mga kwan natin, subscriber po natin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento. Salamat po sa inyong lahat. Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Joshua Lan, Elenita Sklapler ng Germany, Bert Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po sa inyong lahat. Ike Maglasang, Linda Trasmonti, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Domos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Siler Andres, Hermihenil Dogarde, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panuorin palagi. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihat Art at Ago, Dame Juice Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro. Ugaliin po natin na manood sa kanila at suportahan po natin sila kasi nga nakikita ko na yung mga binablog nila ay para sa bayan. Opo. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Ang topic po natin ngayon ay itong si Harry Roque ay nagtatago na. Ngayon may nagsasabi na baka daw doon siya nagtatago ngayon sa kingdom ni Apollo Kibuloy. Ay walang natin yan ang sapantahan ng iba. Ang sapantahan naman ng iba ay baka lalabas na raw ng bansa. Ganon sa ginawa nila Alice Guo na nahuli sa Indonesia ata yan. Nahuli sila, hindi ba? Dahil dun sa cellphone. Opo. Ang cellphone kasi ngayon, alam natin na mailulukit mailulukit nila saan lugar ngayon yung cellphone na yan. Opo. Kaya pong ilocate yan. Ngayon ay ito si Harry Roque ay nagtatago.
ay actually marami akong Bible verse na pwedeng isiray. Pero uulitin ko na lang itong mga Bible verse na alam ko na naibigay ko na sa inyo ito. Pero mas maganda ay ulitin na naman para maitanim sa ating isipan. Ay ako po ay ini-expect ko na ganyan yan ang mangyayari tatakbo yan o magtatago kasi nga hindi niya kayang ipaliwanag. Opo. At hindi po pwedeng magkamali ang Biblia. Hindi po. Kasi ang gumawa po nito ay ang gumawa sa atin. Ayan po ang Diyos po ang lumalang sa atin. Opo. Ngayon, itong nagsulat nito, although na ang nagsulat ay si Solomon, pero Solomon is controlled by the Holy Spirit nung sinusulat niya yan or inspired by the Holy Spirit. Kaya ang mga isinusulat ng mga propeta noon ay halos iisa. Kasi nga iisa ang pinanggalingan po Iisa. Diyos po ang pinanggalingan. Kaya pwedeng mapagkatiwalaan at talagang totoo kasi nga siya ang gumawa sa atin Ihalintulad yan sa ikaw ang gumawa ng lamisa o ikaw ang gumawa ng silya o ikaw ang karpintero. Ngayon ay habang ginagawa mo yan ay alam mo na may isang parte na bumitak o mahina. Ganon. Alam mo yan kasi ikaw ang gumawa Kaya pwede mong sabihin ay ito mahina-hina ito. Itong parte na ito medyo bulok ito o mayroong bumitak na dyan. Ganon po yan. Ganon din sa bahay. Kung sino yung gumawa ng bahay ay ikakabit yung pusti na yung siguro 6 na poste o 9 na poste, ganyan. O ilan ba yung poste ng bahay namin? Kuwan pala. Marami rin, 12 poste. Ay alam doon kung saan ang poste na mahina. Alam ng mga karpintero yan. Kasi sa kahoy pa lang yung iba yakal ay matibay ang yakal. Yung iba ay hindi yakal ay mahina yan. Yung iba mayroong sira o may bitak nga Ayan po Ngayon, ang nakasulat po dito sa Proverbs 28:1 ay totoo po ito. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as lion. Yan po nakasulat. Kaya nga ano ang mangyayari kung ang wicked daw ay kahit na walang humahabol muna, walang kaso, pinapasubmit lang sa kanya kay Hari Rookie yung mga dokumento para mapag-aralan, hindi ba? Ay nagtatago na siya. Ayan ang sigurado na mangyayari o nangyayari na nga ngayon. Hindi ba? Hindi pa siya demandado Pero nga, nagtatago na siya. Pinapasubmit lang po sa kanya yung mga sinabi niya na isusubmit niya nung tinanong siya sa hearing. Opo, isusubmit ko po, sabi niya. Siguro na kuha niya na mahirap nga o mahuhuli siya, hindi na niya isusubmit. At mayroon pa siyang sinasabi ngayon na parang ganun din sa sinasabi ni Kibuloy, dalhin niyo sa korte. Korte na naman, hindi ba? Parang iisa ang pattern. Opo, pero nung dinala sa korte ay si Kibuloy naman ay ayaw nang humarap talaga. Hindi ba? Hanggang sa nagtago na. Kaya po hindi po pwede na yung nakasulat sa Biblia ay hindi nating pangsinin. Opo,
pag-aralan po natin, i-meditate po natin at pansinin po natin kasi nga diyan tayo makakakuha ng wisdom. Ako po ay hindi ko naman pinagmamalaki kahit na minsan hindi ako naniwala diyan kay Duterte. Opo. Samantalang yung iba katulad ni Toto Kausing, hindi ba? Dati supporter sila ni Duterte, si Rapid Fire, hindi ba? Lapid Fire, hindi ba? Oh. At saka ito si Attorney Claire Castro, inaamin din niya na nung una ay sinusuportahan niya. Ay ako hindi kasi nga yung mga salita pinag-aralan ko at dinadaan ko po sa mga salita ng Panginoon. Hindi pwede ito, hindi pwede ito. Kaya alam ko hindi pwede Oh. Ganun po yan. Oh. Ngayon ay ito bakit mangyayari yan kay kay Harry Roque? Mayroong akong basis Noon pang wala pa itong mga nahuhuli sa diyan sa yung yung pugo diyan sa wala pa yan. Nag-conclusion na ako na ito si Roque ay magdadanas din ito ng grabe. Bakit? Nung kasi kinakasuhan si De Lima, aywan ko lang kung binayaran siya aywan ko lang kung inutusan siya ni Duterte. Hindi natin alam. O nagsalita lang siya ng wala lang. Hindi ba? Wala lang. Nagsalita siya. Mabubulok daw sa bilangguan si De Lima. Ay pag nagsalita kang ganun, ay ikaw ang spokesman ng presidente, ay delikado ka dyan. Opo. Pwede mo sigurong sabihin yan kung vlogger ka lang. Pero kung kilala ka ng buong daigdig, buong bansa, kilala ka, magsasalita ka ng ganun, mabubulok daw si De Lima sa bilangguan. Ay ano naman ang bisis niya? Nakitang-kita naman yung mga testigos, yung mga galing ng Bucor, yung mga bilanggo dun sa Bucor, pinagkukuha at pinatestify sa lower house, dyan po sa Kongreso, na uutal at halos hindi makapagsalita. Opo. Kaya alam ko na hindi totoo itong sinasabi nila na uutal Hindi makapagsalita o ayaw magsalita kasi nga haharap sila sa Diyos At kaya nga nung bandang huli ay nag-recant na sila. Isa-isa nag-recant na. Kaya paano mabubulok ito si De Lima sa bilangguan? Yan po ang sinabi ni Roque. Kaya sisingilin sa dyan. Ulitin ko aywan ko lang kung binayaran lang siya para sabihin yon o pinakiusapan siya ni Duterte o sinabi lang niya na iyan nga ang problema po sa tao Nakasulat po kasi sa Biblia, for every idle word that man will speak, he will give account thereof in the day of judgment. Ay hindi natin alam kung kailan yung day of judgment Marami po kasing day of judgment. Marami. Katulad lang yan ng day of the Lord. Marami yan. Hindi mo mabilang yan. Ay ito, ngayon, ay parang sinisino na siya. Hindi ba? The wicked flee when no one pursue him, but the righteous are as bold as a lion. Ayan po, Ngayon, uulitin ko na naman itong Leviticus 26:36 na kung saan narinig ko ito kay Kapir si Lapid. Una kong narinig, kaya ni-research ko
Yung palang tuyong dahon na mahulog lang hindi ba? Na pinupulot natin yan sa probinsya, winawalisan natin, nililinisan natin yung property natin o yung kulob, ang tawag nating kulob. Nasubukan nyo na ba na mag-ipon ng mga tuyong dahon? O ay ako, yan po ang trabaho ko nung bata pa ako O pag may mga tuyong dahon na ay pinupulot namin yan at nilalagay sa siga o doon sa sinusunog namin yan. Ang nakasulat po dito ay ito po ang pabala ng Diyos sa mga Israel, sa mga Israelita, na kung sila ay hindi sumunod doon sa batas na ibinigay doon kay Moses, ay sila ay masasakop ng ibang bansa. Ayan po sila ay magiging alipin ng ibang bansa. Ibubusabos sila. Ayan po. At ito nga ang pagdurugtong, as for those of you who have survived, yan, nakasurvive sila, hindi ba? I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies. Captive na po sila ito Opo. Pero guilty sila ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Guilty sila. So that even the sound of a wind-blown leaf will put them to flight, and they will flee as one flees the sword, and fall when no one pursues them. Ayan po, maliwanag po, hindi ba? Yun lang daw dahon, tuyong dahon na mahuhulog o gumalaw lang o takot na sila. Ayan po kasi nga sumalangsang sila sa batas ng Diyos Kaya sila pinarusahan, hindi ba? At katulad din po yan ganyan kay Hari Rookie. Alam niya kasi na guilty siya, kaya magtatago siya. At sa kanyang pagtatago po, ay kung saan yan, kung foreign land man yan o kung saan yan, kung sa kingdom ni Kibulo yan, doon siya nagtatago. Ay yun lang galaw ng dahon takot na siya Yan po nakasulat dito, wind-blown leaf, hindi ba? Sa iba, ang interpretation nila, yung mahulog lang na dahon sa lupa, hindi ba? Takot na siya. Ay, totoo nga siguro yan, hindi ba? Kasi nga hinahabol siya ang ibig sabihin ay pinapasubmit sa kanya ang mga dokumento na sinabi niya na isusubmit niya. Ay ngayon siguro ay hindi niya maisubmit. Kaya ganyan. And they will flee as one flees the sword. Parang hinahabol siya ng taga. Hindi ba? Yan po ang description Hindi po ako ang nagsulat niyan. Akuan po yan, naandun sa Leviticus. Ganun po. At saka, they will fall when no one pursue him. Matutumba siya sa katatakbo niya siguro. Ayan na nga ang nangyari kay Kibuloy, hindi ba? Na kung saan yung dungeon niya ay nabalitaan natin na ang gumawa ay mga Chinese na hindi daw pwedeng ipenetrate dahil bakal o makapal ang ang simento siguro. Kaya tiwalang-tiwala sila. At ganun din ang sinasabi ni Rodrigo Duterte. Tinatawanan lang hindi raw makikita hindi ba? At saka si Sara Duterte, ang sabi ay malamang ay nasa langit na si Kibuloy nung tinanong siya. Hindi ba? Nung 39 anniversary ata yun ng QOGC. Nagsasalita doon si Sara Duterte, hindi ba? Kung ano-anong sinasabi na wala naman tayong maintindihan. At yun ang natanim po sa isipan ko nung tinanong siya, ay kung wala dito kasi ay gusto nilang palabasin, gusto nilang ipinta, hindi ba?
O, ilagay sa picture na si Kibuloy ay wala na. Wala na sa Mindanao, wala na dyan sa... Yun ang gusto nila. Pati nga si Bato at si Rodrigo Duterte, china-challenge pa nga ang mga kapulisan natin o yung mga naghahanap na tao. China-challenge pa niya Baka kanya bago nyo makita yan, ay member na kayo. Magiging member na kayo ng KOGC. Ay bakit ka magme-member dyan na kiniklaim ni Kibuloy na siya ang may-ari ng kaluluwa ng lahat ng tao? Ay bakit ka magme-member dyan? Ay si Jesus Christ po nagsabi dyan. No one can come to the Father except by me, sabi niya. Ay kiniklaim ni Kibuloy yan. Ay bakit ka magme-member dyan? Hindi ba? Ngayon, kung nagtatago man dyan si Harry Roque, ay ang kasasapitan niya ay ganyan din. Ganyan din, opo. Kasi nga ay they will fall when no one pursues them Matutumba siya madadapa siya sa katatago niya. Ayan po ang ibig sabihin niyan. Isaiah 30 verse 17. Ito, parati kong ginagamit ito. Patungkol po ito sa mga kwan ay yung useless treaty. Useless treaty or agreement. Ay may agreement po sila yan Opo, yan si Kibuloy at saka si Kwan. May mga agreement yan. Si Duterte at saka ito si Harry Roque. May mga kanyan, mga kasunduan yan. At ang Biblia po ay sinasabi, useless yan. Agreement of men. Hindi ba? Magtiwala po kayo sa Panginoon. Huwag dyan sa mga agreement. Ay kaya nga ito si Bato, hindi ba? Ano pong sinasabi ni Bato ngayon? Ay para daw siyang niloko ni Bongbong Marcos. Para daw tinalikuran siya kung ihaharap siya sa ICC. Ayan po, hindi ba? Useless nga At nakasulat po yan dito sa Isaiah. The useless agreement of men. Ang tawag dyan ay actually hindi agreement yan kung hindi pagbitray mo ng country mo para nagkasundo-sundo sila yan para ibitray o pagnakawan ang kaban ng bayan. Ayan po Kaya useless yan. Sabihin na natin, sige, agreement na nila. Sino? Ayan nga, si Bato de la Rosa, may agreement yan kay Duterte, kay Rodrigo Duterte. At ito naman si Kwan, si Kibuloy, may mga agreement din yan. Sila yan. Kung sino sila, makikita naman natin. Pati nga ito si Robin Hood Padilla may mga agreement po yan. Nagkasundo sila noong araw. Pero nga, ang sinasabi ko, useless yan. Kasi nasa Biblia the useless agreement of men. Pero nga, ay para pang ang katotohanan dyan, nag-agreement sila para i-betray yung bansa natin at pumapanig sila sa China. Ayan po Kaya mas lalong useless yan babasahin ko na lang po 1,000 will flee at the threat of one. Yan ang mangyayari sa kanila At the threat of 5, you will all flee. Kaya nga useless Ang akala nila marami silang pira, marami silang nasasakupan, marami silang followers. Hindi ba? 8 million daw ang KOGC sige na, padaanin na natin. Pero useless pa rin yan. Until you are left alone. Like a pole on a mountaintop, like a banner on a hill. Ayan po ang description po. Kaya nagiging useless. Ano ba nangyari kay Kibuloy? Hindi ba? Hindi. Nung nahuli pala siya ay kasama pa rin niya yung mga yung mga pastoral niya. Ilan ba yun?
pati yung barangay captain ng Tamayong ata kasama, si Canada. Pero iisang bilang nila kasi nga iisang grupo sila eh. Nasaan na ngayon yung mga si Robin Hood Padilla? Wala. Yan po ang sinasabi dito, until you are left alone. You will run until you are left alone, like a pole on the mountain top, like a banner on the hill. Ay ganun nga yan eh. Adi kitang-kita siya kung para siyang pusti ng Meralco na andun sa mountain top. Kitang-kita po siya ng lahat ng tao. Ayan nga nangyari na kay Kibuloy, hindi ba? Lahat ng media people, nung inaristo si Kibuloy, nakapokus. Hindi ba? Kaya hanggang Amerika, kita siya. Ganun po yan eh. Like a pole on the mountain top. Kasi nga, naandun sa mountain top eh. Ang description dito. Ang ibig sabihin yan, walang malilihim sa tao. All eyes will see him. Kasi naandun sa itaas ng mountain top eh. Na parang pool. Hindi ba? Yung Meralco pool. Hindi ba? Plug pool. Kitang-kita po yan. Ang plug pool kasi ay 20 feet yan eh. Ay lalo na ang Meralco, yung mahigit, baka nasa yan eh. 30 hanggang 50 feet yan eh. Ang taas niyan eh. Hindi ba? Like a banner. Alam niyo po yung banner? Yung mga signboard. Yung mga mga advertising board. Ay kitang-kita po yan eh. Malapit. Malayo ka man malapit ka. Kitang-kita po yan eh. At yan lang ang nangyari sa paghuli kay Kibuloy. At yan din ang mangyayari sa paghuli kay Harry Roque. Kasi nakasulat po eh. Hindi ba? Kahit marami siyang kaalyado, mawawala yan. Isa-isa, mawawala yan. Nakita na po natin yan. Hindi siguro dahil kung medyo bata-bata pa kayo, hindi nyo nakita papaano po yung matandang Marcos ay na people power. Hindi ba? Iniwan din siya ng mga kasamahan niya eh. Hindi ba? Hindi na tumalima yung mga sundalo at ang pinakamasakit po ay si Enrile na kung saan siya ang gumawa dyan, hindi ba? Siya ang nagbigay ng mga kapangyarihan dyan. Siya ang nagbihis dyan, binihisan niya ng mga kapangyarihan. Ay alam ko po yan kasi grade 5 ata ko grade 6 kumandidato po yan ng senador Yan si Enrile, kulilat. Kaya wala yan. Ay yan sila Upli, kulilat yan talo yan nila Benigno Aquino. Kulilat po yan. Pero nga ay binigyan niya ng kapangyarihan. Di ba? In-appoint niya ng finance minister yun sa judiciary, naging kwan din yan at saka sa defense minister. Hinawakan niya yan pa isa-isa. Kaya nga naging makapangyarihan si Enrile. Pero bandang huli, binitray siya. At yun po ang napakasakit sa tao. Ay hindi naman sinusulat dito, pero ang nakasulat yan ay until you are left alone. Ayan po. Yan ang makikita din natin kay Harry Roque. Iiwanan siya yan hanggang iisa na lang yan tumatakbo. Ayan. Nagtatago. Ay kitang-kita naman kay Kibuloy yan Nung hinuli na, hindi ba? Nung pinuntahan na yon, binigyan na ng 24 hours na ultimatum. Nasaan na yon sila Robin Hood Padilla? Nasaan na po sila? Saan sila? Kaya tama po ang Biblia useless agreement of men. Ayan po. Hindi ba? Yang Isaiah 30 verse 17. Ay ito sa John 3 verse 20 ay palagi ko po itong ginagamit.
everyone who does evil hates the light and does not come to light for fear that their deeds will be exposed. Ayan po. Kaya nga po hindi humaharap Hindi ba? Kasi their deeds are evil. And they fear that their deeds will be exposed. Ayan po ang reason dyan. Si Jesus Christ po ang nagsalita niyan. Kaya applicable po yan sa lahat ng tao. Kasi Diyos nga siya Siya ang gumawa sa atin. Alam niya kung ano ang kategory natin dyan o ano ang composition natin, ano ang mahina sa atin, kung tayo ay umiiyak, alam niya yan. O tayo ay nagsisinungaling o natatakot, alam niya yan. At ito ngang sinabi, everyone who does evil hates the light and does not come to light. Ayan nga, ayaw ngang sumipot na sa hearing, hindi ba? O, ayan po, hindi ba? O, ay, pabulaanan nyo yan kung kaya nyo. Hindi ba? Ako ay wag po kayong magalit sa akin. Kasi ako, sinasaysay ko lang po kung ano ang nakasulat sa Biblia. Opo. At maswerte tayo dahil mayroon tayong nailalagay na example. Ayan nga si Kibuloy, hindi ba? Nagtago din yan Hindi ba? At nagsalita din yan na hindi siya pahuhuli ng buhay. Hindi ba? Mamamatay ako, sabi niya, nakatayo. Ay, paano kang nakatayo yan? Hindi ka nga nakikita Hindi nga. Hindi ba? Tumatakbo o kaya nagtatago Paano paniniwalaan na lalabang ka nakatayo? Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay may nakukuha tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal. At muli ay mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Hello po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po.